Hello, good morning mga ka-garden. So, Mr. Hardin Ronguros. So, ngayong umaga dito po tayo sa ating munting hardin. Para po sa sabi natin mga garden maintenance na dapat natin gawin. So, magsisimula po tayo dito sa ating sabi natin alugbati. Dahil po nakita po natin, bali, nagiging itsura. Ganito na po yung naging itsura po ng dahon ng ating mga alugbati. So, posible po meron ng sabi natin disease na dumada po dito sa ating pananim na alugbati. Kaya pong gagawin natin para hindi makahawa yung mga ganitong uri ng sakit sa ating mga alugbati, tanggalin na po natin lahat ng mga dahon na meron po ng sakit na tulad po nito. Yun po. So, kaya gagawin po natin ito para pumagapan natin na hindi mamatay yung ating mga alugbati. So, tatanggalin natin lahat ng mga dahon na matured na meron po ng ganitong uri po ng sabi natin sakit. Kasi po sakit na po ito, no? Sakit na ito ng ating mga sani po ito sa insect bite. Probably yung grasshopper ang may dala nito. Yan, dumada po sila sa ating. Kaya tatanggalin po natin yung mga malalaking dahon. Ilan sa mga sanhi ng ganitong uri ng sakit sa dahon po ng ating mga alugbati ay ang masyadong sabi natin malapit ang bawat puno ng bawat isa. So kinakailangan dito i-regulate yung proper distancing ng ating mga pananim. At susunod nito, bawal magdilig ng hapon o gabi. So para po hindi masira. Alam naman natin na madaling malanta, madaling sabi natin masira yung mga dahon ng ating alugbati sapagkat hindi sila succulent plant gaya po ng mga pitsay na nangangailangan ng mas maraming tubig. So kung posible, magdidilig tayo sa umaga lang. So wag na natin gagawin yung pagdidilig sa hapon para po masigurado natin na hindi kakapitan ng sabi natin virus o sabi natin sakit yung ating mga pananim na alugbati. Ganito po karami ang sabi natin na na-recover po natin ng mga sirang dahon nitong ating alugbati. So talagang medyo massive attack yung nangyari. Kaya kung hindi natin tatanggalin talagang makakahawa ito sa iba pong mga sabi natin dahon ng ating mga alugbati. Ang susunod na gagawin natin, i-cultivate na po natin yung ating mga alugbati.
Tapos na po tayo nga sabi natin nag-cultivate ng ating mga pananim po na alugbati. Kita po natin, ganyan po yung itsura ng ating mga alugbati. So, every 3 days po nag-harvest po kasi tayo dito ng mga dahon nitong ating alugbati. So, yung gagawin po natin ngayon ay mag-a-apply na po tayo ng organikong pataba. Magtitimpla po tayo. Ito yung ating gagamitin na pataba sa ating alugbati. So, fermented fruit juice or potassium fertilizer yung gagamitin natin para po mas lumapad ang dahon at sabi natin gumanda ang lasa ng ating gulay kasi po matamis ito kasi prutas ito. So, manamis-namis na yung ating mga magiging matamis yung sabi natin yung ating mga gulay. So, yun ang ating gagamitin, fermented fruit juice. So, sa pagtimpla po nitong ating fermented fruit juice, 2 litro, 2 kutsarita sa sabi natin bawat litro ng tubig. 2 tablespoonful per liter of water ang ating gagamitin. So, titingnan po natin itong balde kung 16 liter. So, 32 tablespoon, no, ang kailangan natin. Pag wala po tayo ng sabi natin, wala po tayo ng measuring instrument, pwede naman natin itimpla. So, na pamamagitan po ng pagkontrol, no? Pagkontrol. So, sa kulay po ng tubig natin ibabasi. Pag masyadong brown na po yung tubig, ibig sabihin na sobrahan po. Dapat katamtaman lang, no? Katamtaman lang ang brown nitong ating tubig na ididilig, no? So, tingnan po natin. So, hindi po tayo gumamit po ng measuring instrument. Ito na ipapakita po natin. Yan na po. So, ang kulay ng tubig na pwede nating idilig pag magtimpla po tayo ng fermented fruit juice. So, hindi masyadong brown, no? So, katamtaman lang. So, ngayon magdidilig na po tayo. Ito na yung ating fermented fruit juice na ididilig natin sa ating mga halaman. Isapay na rin po natin yung kangkong para manamis-namis na rin po yung lasa.
So, yan mga ka-harden, bali, ganyan lang po yung paraan natin kung paano po natin papatabain yung ating mga, sabi natin, alugbati. So, kinakailangan, tanggalin natin yung mga dahon, kasi yung dahon na matured ay nagkukonsume pa yan ng nutrients. So, tanggalin po natin para lahat po ng nutrient makapokus sa bagong sibol na mga sanga, no? Nitong ating mga alugbati para po magandang tingnan. Dapat mataba siya para sellable. Ibig sabihin, madaling maibenta. Then, pangalawa, kung dito sa garden, maganda talaga siya tingnan. At, yun. Pagkatapos, cultivate po natin. Pagka-cultivate po natin, ibig sabihin nito, so bali yung root system nitong ating mga alugbati ay makakagala kasi nga malambot ang lupa. So, mas maraming nutrients ang kanilang makukuha. Kaya talaga, may posibilidad na sila ay tataba. Pangatlo, nag-apply tayo ng sabi natin na fermented fruit juice. Dahil ang gamit po ng fruit juice sabi natin sa mga fruit vegetable as flower inducer. Ibig sabihin sila yung papabulaklak para magkaroon ng fruiting, flower blooming. Yan. At saka fruiting. So, dito sa ating mga alugbati, kasi ang alugbati naman ay hindi intended para pabungahin. So, ang pag-apply ng fermented fruit juice ay sabi natin, nagpapalapad ng mga dahon, nagpapabigat ng, sabi natin, nagpapabigat ng timbang at nagpapaganda ng lasa. Kasi nga, ang potassium ay sabi natin, good taste enhancer. Good taste enhancer, especially na ang pangunahing ingredient natin dito ay mga prutas, banana, we have squash, and probably meron pa dito ng sabi natin apple. Yung iba gumamit ng apple kasi wala po ng papaya. So ang iba naman may papaya. So kaya kumpleto na, no? Kumpletong-kumpleto na po yung sabi natin magiging nutrients nitong ating mga pananim na alugbati dahil simula pa lang sa ating pag-aalaga sa kanila, dawin na nagbibigay tayo ng mga food supplement na ibibigay po natin yung pangangailangan nila. So, yon. Kaya, so guys, kung sabi natin, meron po kayo nang natutunan para po sa umagang ito. So, huwag kakalimutan i-like at i-subscribe ako sa aking YouTube channel at Hardnerong Guro, sa aking Facebook page at George T. Rapsing Farm. At siyempre sa aking Facebook account at George Tobieron Rapsing. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ma-share po natin yung ating mga munting video para mas marami ang matuto sa ating may tinuturo na mga munting kalaman dito po sa aking gulayan. Sa muli, ito yung inyong Hardnerong Guro nagsasabing thank you so much for watching. See you again in my next video. Bye bye. God bless us all and follow for more.